Ay, na kami. Okay. Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, kasama niyo mong muli dito sa ating live update, Miss Lynn. At may kasama tayong isa sa mga estudyante na nakapagtapos this month sa kanyang kailangan na tapusin for the course na napili niya dito sa ICSA. Pwede ba tayong magpakilala sa ating manonood, ma'am? Hi, good afternoon po. Ako po si Rhea Abuque. Currently po nasa Kuwait ako ngayon. Ayun. So, eto ma'am, paano ka, pwede ka bang mag-share ng kahit konti lang ng buhay OFW dito sa Kuwait? Nung pumunta ako dito sa Kuwait, nag-work ako sa McDonald's. So, as a worker in McDonald's, being a worker there. It's hard, but it's pagod ang peg as in. Anong taon ka nakapunta dito? Kasi nag-abroad ako dati. So, umuwi ako ng Pinas. And then, nagtrabaho ako sa Pinas for, I think, 6 months. Tapos, parang hinanap yung katawan ko na mag-abroad ulit. So, abroad ulit ako ng Kuwait. Tapos, so, nagtrabaho ako sa McDonald's. After nun, kasi medyo matagal na rin ako dito. Parang so, nakasanayan mo na. Nakasanayan ko na rin. Tapos, nag-decide ako na mag-enroll sa EXA. Nasa Mahabula ako dati. Dito Pa doon kasi yung accommodation ninyo. Oo. Tapos, after nun, nakapunta ako ng Salmiya dahil sa pandemic. So, ang isa din na nag-urge sa akin na mag-enroll sa EXA for another field doon sa mga nangyari. Kasi that time, parang natigil lahat ng trabaho. Natigil lahat. Ang hindi lang natigil is yung caregivers. Yung mga healthcare providers. Yun. So, eto, naging mahirap ba yung transition ng nasa services ka na field, at the same time, mag-aaral ka na naman ulit. So, paano mo siya nabalanse? Ano lang din, kung may kasabihan nga tayo, kung gusto, marami ang paraan kung gusto natin. Kailangan lang talaga ng sakripisyo. Wala naman din kasing magic na gusto mo ngayon, ito na agad. So, talagang may sakripisyo tayo sa lahat ng bagay. So, kung talagang gustong-gusto mo tong course na to, kasi itong course na to, parang maganda rin kasi may option ka after nun. After, di natin alam kasi ano mangyayari. Pero sa Pilipinas kasi, nag-aral ako ng caregiver. Pero, certification. Certification siya. So, hindi siya diploma. Ay, ang gusto ko diploma para hindi na ako for international job application. Kasi pag diploma, wala siyang pili, kumbaga internationally recognized siya, unless kung certificate lang, kumbaga parang, okay naman yon kasi skill certificate siya, pero kapag sa mga countries na nangangailangan ng units talaga, iba talaga yung kapag hawak mo is diploma. Oo, kasi talaga siya, para panghabang buhay mo siyang hahawakan. Kaya. Nasa sayo na lang kung paano mo i-develop yung sarili mo. Yes. At least may dalawa kang field na pwede mong pagpilian. Yung sa services field at saka sa healthcare naman. Kasi naisip ko rin, nag-isip din kasi ako na mag-cross country. Hopefully, sana. So, ang pag-aaral ng healthcare ay isang option. Isang door din yan na talagang magandang work pa sa ibang lugar. Yes. Europe, kahit at sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Yes. So, sino itong naging inspirasyon mo sa pagiging OFW at the same time, pag-take na tong course? Pamilya. Siguro number naman one talaga lahat yun. ng OFW, pamilya lagi yung inspirasyon. At para din sa sarili. Para at least maiba naman. Kasi parang ang tagal ko na ng Kuwait. Gusto ko na naman ng gusto mo naman na panibagong environment, tsaka career din na path. Ayun. Para maiba naman ng slight lang. So, kamusta naman yung first day of class? Nung una, syempre nag-a-adjust kasi medyo
parang nag-aral ulit. Kasi nga kailangan mo i-transition yung pag-iisip mo na yung usual routine mo is trabaho, bahay, trabaho, bahay. Kasi ngayon, may na-insert ka na isang routine, pag-aaral. Pero nakatulong siya in fairness kasi medyo naayos ulit yung mga neurons ko sa utak. Nagising ulit. Oo, nagising ulit. Nagkaroon ng blood flow. Yung neurons talaga, no? Yun talaga palagi sinasabi ni Sir. Bring your neurons with you sa klase. Kasi ang magkagandahan lang din naman kay Sir Mark. Si Sir Mark kasi yung teacher ko. Ang kagandahan lang kay Sir Mark, ang tawag doon, lagi niya kaming gina-guide sa step by step ko nung gagawin. Para hindi rin kami ma-pressure. Ayun din. Para hindi rin kami ma-stress. Ayun. Talaga kasi ang motto ni Sir, bawal stress. Kasi stress na tayo sa trabaho. Lalo tayong hindi matututo. Diyos ko, Lord. So, kailangan talaga yung approach is, dapat parang nag-additional tawag niyan, routine, at saka at least ma-unwind din kayo sa pag-iisip sa trabaho. So, ngayon is parang ginigising mo yung utak mo na parang may bagong challenge, kumbaga. Ang kagandahan lang talaga kasi hindi ko masyadong pressure din yung sarili ko. Kumbaga naging parang mo na lang, parang unwind na lang siya sa trabaho. Parang ganun. Kasi para din naman para din sa sarili ko. Kasi nga gusto kong maiba naman din yung trabaho routine. ko. Trabaho. Oo, sabay. Galing na ako ng McDonald's, galing na ako sa mga customer service, tapos iba na naman yung trabaho ko ngayon. Nawalan ang trabaho dahil sa pandemic. Yung mga ganong challenges, my God, kailangan mag-isip ng mga medyo gawin or kailangan para sa susunod na mga panahon, may backup tayo. Yun ang kinagandahan. Kasi ngayon, ang sinasabi namin talaga sa mga estudyante na don't settle in one skills. Dapat meron kayong maraming skills. At least, marami yung opportunities. Hindi kayo na, ito lang yung job opening, parang wala akong yan. So at least, kung meron kang option, pipili ka nito. Totoo. Kung open na naman dito, pipili ka na naman dito. Yun ang maganda. Yun ang kagandahan. Isa din sa mga reason kung bakit ko kinuha yung healthcare. Kasi, ito, diploma. So, lagi ko itong makakasama. Kaya. Lagi itong nasa akin. So, pag may mga opening na trabaho, mapapasok ako. Kaya, yes. Kaya hindi siya kawalan. Kung additional talaga siya. Opo. So, speaking with your instructor, pwede mo ba siyang i-describe sa ating mga manood din kung paano ba siya sa klase? Si Sir Mark kasi napaka-approachable sa lahat. Gina-guide kami, lalo na kung hindi namin naiintindihan kasi syempre medical field. So may mga medical words. So gina-guide niya kami para maintindihan namin. Ngayon, pag hindi namin naiintindihan, i-explain pa niya sa amin kung paano gagawin. Yung mga assignments namin, nagme-message pa kami sa kanya kung paano gagawin. Although nandun na yun sa portal, pero minsan kasi hindi gumagana yung mga utak namin. Kaya kailangan ng more guidance and sa amin. Papasalamat kami sa kanya talaga. As in, malaking pasasalamat kasi napakalawak ng pag-iintindi, pasensya. Thank you din. For sure, natutuwa yan si Sir Mark Kevin to hear sa kanyang mga estudyante na nakakatulong siya. Hindi kumbaga siya nagbibigay ng stress sa mga estudyante. Pero nakakatulong siya sa kanila. Because etong healthcare kasi, it's not only as a caregiver, pero kumbaga natututo ka for your personal din. Paano mo i-manage yung stress, paano if ever na meron kang mga kaibigan or relatives na kailangan ng assistance, at least alam mo paano i-tackle yung situation. Oo. Nagkakaroon ka ng confidence din. Ayun. At the same time, yes. Ang dami mong matututunan talaga. Lalo na kung sa medical field is medyo sensitive. Kasi, especially with the patients. So, as a caregiver, dapat fully equipped ka. Physically, mentally, emotionally. Lahat. Yes, lahat. Sa lahat. Sa totoo lang.
Malaking pasasalamat po din talaga sa ICSA. Sa totoo lang. O, salamat din. Salamat din sa tiwala. Salamat din sa tiwala. Kaya nga nag-exist si ICSA because of our students din. Kasi kung ano yung success ng students namin is it our pleasure din. And proud din kami to see na nakatulong si ICSA. Oo. Kasi naman, ang pag-aaral, hindi lang dapat sa teacher. Baka naman kasi iniisip nyo na mag-aaral kayo sa ICSA, nagbabayad kayo, pero at the same time, kailangan nyo din gumawa. Yes. Hindi kasi hindi pwede lahat. Hindi pwede lahat sa instructor. Oo, baka naman sabihin nyo na kailangan ituro sa inyo ni Sir Mark na forbid. Kasi kailangan merong sariling tawag niyan pag-iisip si student kung paano niya i-solve yung problem or concern on that situation. Kasi as a caregiver, dapat mabilis kayong mag-isip to find solution sa situation na yan. Kasi life ang pinag-uusapan natin. Health, so life. So dapat marunong din tayong mag-isip kung anong pwedeng gawin. Alam naman tawagan, Sir Mark, ano yung gagawin ko dito? Wala na. Kaya sinasana yung pagiging independent ng mga estudyante to handle situation. Although, lahat naman is ini-introduce. Kumbaga, yung situation, paano, tapos binibigay sa estudyante yung question, paano mo siya i-handle. Yes, totoo. Kasi iba pa rin kapag yung estudyante yung nag-iisip kung paano gagawin, anong gagawin niya sa situation, kaysa sa ibibigay ng instructor. Kasi hindi nila yun mapaprocess sa kanila. Kasi nga, hindi nila na-tackle or nabigyan sila ng chance kung paano to sagutin. Kumbaga. Dapat din kasi mag-build ng confidence sa totoo lang. Kahit minsan nga, may time yun na binibigyan kami ng task ni Sir Mark. Kahit nanginginig kami doon sa harap. Kasi syempre nagtatrabaho ka na at tapos nag-aral ka. So may mga reporting. Kaya. So at least doon sa area na yun, binibuild niya yung confidence namin. Kasi nga pag as a caregiver, kakaharapin mo yung pamilya ng pasyente. Kasi mag-administer ka ng, like for example, BP nila, ng kanilang, vital signs. So, dapat confident na pinapakita mo na alam mo yung ginagawa mo. Diba? Totoo. Oo, kasi mape-pressure ka doon kasi tinitingnan ka ng guardian ng pasyente. So, dapat kasi medyo confident ka. Confident ka. So, ayan. So, ano yung mensahe mo na mabibigay sa mga ongoing na students ngayon na nagtitake na kanilang course? Mga klase mo? Ipagpatuloy lang, huwag mawala ng pag-asa. Medyo mahirap, pero along the way, matatapos din. And magiging okay din lang lahat. Basta, magkaroon lang tayo ng initiative na mag-aral. At the same time, kasi yung teacher, tutulungan ka rin na makatapos ka. So, huwag mawawala ng pag-asa. Lahat may paraan. Kaya, lahat. Kasi minsan, nasasubok yung, hindi naman lahat, hindi naman sila lang, pati ikaw rin, I think. Oo naman. Na merong mga challenges talaga. Meron talaga mga pagsubok na tinatry ka, na itutuloy mo pa ba to yung sinimulan mo or mag-stop ka na. Kasi, hindi naman po pwedeng along the way is smooth. Nakikita mo yung daan sa highway may hump. Yes. May hump din diyan, pero at matuto pa rin na ibalik, i-regroup ang pag-iisip na kaya ko to, matatapos ko to. Nandito na tayo, tapusin na natin. Yes. Kasi kumbaga, yung mga challenges na yan, it's always a part talaga ng buhay. So it's up to you kung dyan ka lang, mag-stop ka lang dyan, or ituloy mo kung ano yung binabalak mo, ano yung pangarap mo. Kasi iba yung feeling. Iba yung feeling na may na-achieve ka. Na-achieve ka, natapos mo, despite of ng challenges, it's either personally, o kaya trabaho, at the same time, kasi di ba stress sa trabaho, pinagdadaanan. Pero iba pa rin yung feeling na natapos mo yung course mo despite of those challenges. Yun. So, yan. Tapos na siya sa assignments niya. Waiting na lang siya for assessment result from salamat. UK. Sana lang makapasa sa UK. Inshallah, we're praying for that. Praying for that. Sana maipasa yun sa UK. So, ayan. Sa mga kababayan din natin na kapwa FW na nangangarap din, actually, parang palagi silang sasabi na sana all, ito may mga ganitong plano sila. Pero at the same time, hindi sila gumagalaw. Ano yung magiging advice niyo sa kanila?
Pag nagplano, may gusto kang ma-achieve. So, kailangan you have to work for it. Kasi, sabi ko nga kanina, walang magic. Kaya, so, kung gusto mo ng another field, gusto mong mag-aral, isipin mo. So, mag-aaral ka, may kailangan ng time, kailangan ng effort. Yes. Kailangan ng maraming pasensya. So, iplano mo na yon. After nun, work for it, then you will see the result. Kasi, walang resulta kung nakaupo ka lang. Kailangan talaga simulan. Even small step lang. Kasi nga, at least doon, kapag kahit maliit lang na step, is nakakausad ka. Yes. Yun ang importante. Oo, totoo po. Kasi, kung gusto mo, may gusto kong ma-achieve sa buhay, sasabihin mo, ay gusto kong maging doktor. Nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. Anong nangyayari? Kasi yung taon, yung oras, is lumilipas talaga. Yes. Kailangan talaga take action. Yes. At the very moment na nakapag-decide ka na ito yung gusto ko. Kailangan lang talaga ng action, ng dedication. At the same time, motivation. Yes. Kasi yun yung mag-work ng mga gusto mo sa buhay. Yes. And prayers and guidance. Yes, prayers, from Him just talaga. the Lord. Yan talaga ang importante. Kailangan din, healthy lang tayo lagi. Yes. Sabayan ng panalangin, lahat ng actions, and then pangarap, yun din. Okay, kung para sa atin, para talaga yun sa atin. Yes. Okay, so ayan po, maraming salamat. Kasama niyo muli sa ICSA, Miss Lynn and Ma'am Rhea, thank you po. Ito sa ating student testimonial. Kasi ito serves us na patunay na kinaya ng ating mga estudyante while working abroad, while as a working student, kumbaga back to working student, na kaya nila. So, kayo din sa mga kababayan din natin na OFW. So, yun, take a chance to step forward na mag-upgrade ng sarili, ng credential, or ng professional development. Kasi kapag nag-take step ka nun, susunod na yung mga opportunities, career development. So, yan. So, yan sa ating mga kapwa FW. You can send us a message here in chat box below, o di kaya mag-message sa ating WhatsApp number, +965-9930-2850, o di kaya magbisita dito sa amin sa office. We are located in Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. So, ayan po, maraming salamat and see you more sa ating mga student testimonials na rin sa mga susunod na mga estudyante na magtatapos dito sa course natin. Maraming salamat and God bless you, everyone.